Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari. True to life stories, story number 18, Multo. Hindi pa nagtatagal ang pangyayaring ito, mga bago mag-pandemic COVID-19. Kinausap ako ng isang pastor ng United Methodist. Alam niya kasi na may kakayahan akong kumausap ng multo. Ang multo ay taong namatay at nasa etheric o malahangin na anyo. Mga taga Cavite ang mga tao at nakita kami sa baang restaurant na nasa Murato, Quezon City. Medyo na-late sila ng dating. Nasa ikalawang palapag ako ng baang at dumating na sila, mga kamag-anak ng nawawalang tao at ang pastor, si Pastor Ricardo Insang. At habang umaakyat sila, may kasabay silang multo ng isang lalaki na mga edad 30. At naupo na silang tatlo. Nagtanong, nawawala ang pinsan namin. Anong pangalan nito? Alfonso Diamante. Hindi nawawala ang kamag-anak ninyo. Pagkos, patay na siya. Ho? Kadarating lang niya mula sa Taiwan noong isang buwan. Hindi pa siya nagpapakita sa pamilya niya. Natawagan pa nga niya ang kapatid niya. Tapos, wala na. Nawala na siya. Tinawagan namin ang numero nag-a-appear sa cellphone ng ate niya. No network available daw. Inulit-ulit namin ang tawag sa kanya. Ngok, ngok, cannot be reached. Teka muna. Kakausapin ko siya ngayon. Pinapasok ko siya sa katawan ko. Hindi niya ginawa. Pagkos naglitan niya siya ng pangyayari. Nakita raw niya ad sa Facebook at sa newspaper. Wanted job abroad, workers abroad, Taiwan, 200 pesos. 200,000 pesos. Lumuwa ang mata ko sa nabasa ko. Tinawagan ko ang number ng cellphone. Pinapunta ako sa Bantang Pasay. Madali kong natagpuan ang address. Pinag-submit ako ng requirements. Nagawa ko naman. At wala pang isang linggo, meron na akong visa, hindi nga lang working visa, tourist lang. Nang nasa Taiwan na ako, inorient nila ako ng tungkol sa trabaho. Drug mule. Hihiwain ang tiyan ko at ilang pakete ng shabu ang isasaksak sa tiyan ko. Hindi na ako makatanggi. Sayang ang money offer nila. Umabot pa nga sa 500,000 pesos. Napawaw ako. Hindi ko na inisip pa kung anong pinagagawa nila sa akin. Basta naging sunod-sunuran lang ako. Isinagawa na nila ang operasyon sa akin matapos ako mag-fasting. At pinagpahinga nila ako sa isang silid. Umabot din ako doon ng kalahating buwan. At pinatawag na nila ako muli. Pinasweldo na ako na equivalent sa 500,000 pesos ng pera ng Taiwan. At muli, akong sinaksakan ng pampatulog hanggang magising na nga ako. Nakaayos na ang gamit ko, mga pasalubong, ang perang ibinigay sa akin ay intact. Sinabihan nila ako na pagdating ko sa airport sa Maynila,
May kokontak sa akin para hiwain ang tiyan ko at tanggalin doon ang shabu. Ganoon nga ang nangyari. May sumundo sa akin na puting van at dinala ako sa isang hotel sa Pasay. Pagdating ng hotel, tinurukan ako ng pampamanhid at pampatulog. Doon, wala na akong malay nang hiwain ang tiyan ko at kunin ang shabu. Ang laki ng packing tape. Pinalumbon ang katawan ko ng parang kumot at pinaikutan ng packing tape. Hinulog nila ako sa malaking butas sa tapunan ng basura ng hotel. Ang alam ko lang, wala na akong buhay. Hindi ko nalaman kung incinerator ba ang bangkay, in-incinerator ba ang bangkay ko o ano. Ang alam ko, patay na ako. Iyak ako ng iyak. Pero huli na ang lahat. At inalahad ko ang mga kinuwento ng multo sa mga kamag-anak niya. Ang ibang kamag-anak ay hindi naniwala sa kwento ko at patuloy nilang hinanap ang nawawala daw na si Alfonso Diamante.